Nasa tahanan, subalit malayo sa lupang sinilangan. August 3. Offertory Reading Devotional. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati, kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 13. Isinilang si Elwan Winfrey Snyder noong ika-26 ng Pebrero taong 1865 sa Estados Unidos. Sa edad na 18, tinawag siyang gumawa bilang colporteur, nagkamit ng maraming tagumpay na naghatid sa kanya sa posisyong direktor ng Literature Ministries sa Pennsylvania Conference. Ang kanyang kakayahan sa pamumuno ang tumawag ng pansin sa Foreign Mission Committee ng Seventh-day Adventist Church. Kaya noong Hunyo taong 1871, inanyayahan siyang bumuo ng grupo ng 3 colporteur upang opisyal na simulan ang literature ministry sa South America. 26 na taon na si Snyder noon nang pumili siya ng 2 kabataang wala pang asawa, sina A.B. Stauffer, edad na 32, at Claire Nowlen, 26 na taong gulang, upang tulungan siya sa gawain. Nagtungo sina Snyder at kanyang kasamahan sa South America at naging palatubigan o pagpapala sa Seventh-day Adventist Church sa ilang mga bansa sa South America. Nanungkulan din si Snyder bilang Mission Field Secretary at naglakbay sa buong South America. Noong 1901, pinagtuunan ni Snyder ang pangangaral ng pabalita sa Paraguay, nang malamang may 4 na nangingilin ng Sabbath doon. Sa kanyang paglalakbay sa Paraguay, gumugol siya ng 6 na buwan sa pagsisikap na mahikayat ang ilang nag-iingat ng Sabbath sa bansa at maghanap ng bagong maniniwala sa pamamagitan ng ebanghelyong pangangampanya. Sa isa niyang salaysay, nagsasalita siya tungkol sa kagalakan ng pagbabautismo ng 5 bagong kaanib. Sa loob ng 14 na taon, gumawa si Snyder sa South America hanggang sa humina ang kanyang kalusugan. Hindi na kailanman bumalik ang kanyang lakas at namatay sa edad na 54, na nag-iwan ng pamana ng katatagan at espiritu ng pangungunang handang harapin ang hirap. Panawagan. Karamihan sa mga naunang gawaing misyonero sa buong mundo ay binalikat ng mga dayuhang iniwan ang kanilang sariling lupain upang italaga ang kanilang buhay sa pangangaral ng ebanghelyo. Nararapat na ibigay ang ating mga handog bilang pangako, isang pakikipagtipan sa Diyos, matapat, regular na ipinagkakaloob, ang pangakong katumbas ng ating mga kinikita upang itaguyod ang mga programang itinatag ng Diyos upang marating ang bawat tao sa lupang ito nang sa gayon dumating na si Jesus. Pagkakataon na nating ngayon na maglaan para sa pagpapadala ng mga misyonero sa ibang bahagi ng mundo, bilang pasasalamat sa minsang ginawa sa ating kapakanan. Binigyan kayo ng Diyos ng mahalagang pribilehiyo at kapakinabangan sa pagdadala sa inyo ng liwanag ng kanyang katotohanan, at umunlad kayo sa mga pagpapalang ito, at pahintulutang makibahagi ang iba sa inyong kahabagan. Ellen G. White, Reflecting Christ, pahina 206.